Isang lalaki ang umutot lang sa kalsada at kinabukasan, binaril siya ng isang tao. Pero sa sumunod na araw, naglakas loob siyang gawin ulit ito, at pinadala siya direkta sa Diyos. Pero tila ayaw siya ng Diyos kaya natrap siya sa isang time loop ng kamatayan sa parehong araw. Si Jack ay namatay na ng 1,234 na beses. Tuwing umaga, nagigising siya, yumuyuko para umiwas sa mga kutsilyo, nauupo, nagsusuot ng sapatos, tumatayo, at yumuyuko ulit para makaiwas. Alam na niya ang eksaktong oras at galaw ng mga killer kaya madali niyang naihilagan ito. Sa suot lang na t-shirt, kaya niyang harangin ang mga kutsilyo at balutin ang braso ng killer para pabagsakin ito. Alam niyang uungol ang killer ng 6 na segundo, kaya umiinom muna siya ng mainit na kape. Pagtayo ng killer, binuhusan niya ito sa mukha. Sa labas ng bintana, may pangalawang killer sa isang helicopter na may hawak na Gatling gun. Matagal nagtago si Jack sa likod ng isang poste, hinayaan ang unang bug zone ng bala na tamaan ang unang killer. 8 segundo ang lumipas bago tumigil ang Gatling gun, kaya hinagis ni Jack ang isang kutsilyo para patayin ang killer. Pagbagsak ng killer, nagmalfunction ang Gatling gun at ang trajectory nito ay unti-unting lumipat pa kanan. Dumaan si Jack sa ulan ng bala papunta sa sofa at yumuko. Naitakas niya ang sarili mula sa mga bumabagsak na rotor blades, pero hindi pa rin niya alam kung bakit siya hinahabol. Napagtanto niyang malapit nang sumabog ang helicopter, kaya mabilis siyang tumalon sa bintana at bumagsak ng perpekto sa isang truck ng basura. 22 beses siyang nabigo dito dati, minsan, nasagasaan pa siya at naging parang pizza na meat sauce. Kawawang tao. Sunod, nagnakaw siya ng sports car. Tuwing ginagawa niya ito, sumisigaw ang driver, pero walang sumasaklolo. Pati sunglasses ng driver, kinuha ni Jack. Ang pangatlong grupo ng mga killer ay paparating na, kaya kailangang makatakas agad si Jack. Sa kanyang ika-79 na muling pagkabuhay, dahil hindi siya mabilis magmaneho, nabangga siya ng isang bus at tumilapon. Kailangang umabot siya sa bilis ng Fast and Furious 9 para maiwasan ang bus, pero kahit ganun, napatay pa rin siya ng magkapatid ng 14 na beses, ng baliw na bomber ng 2 beses, at ng lalaking kamukha niya ng 3 beses. 8 beses naman siya napatay ng babaeng may mahabang kutsilyo. Napatay na niya ang lahat maliban sa babaeng iyon na palaging bigla na lang sumusulpot at pinuputol ang ulo niya ng 1 beses na walang sablay. Tuwing pinapatay siya ng babae, nagmamalaki pa ito. I am Guan Yin. And Guan Yin has done this. Sinubukan niyang lumaban pero sobrang dami at lakas ng mga killer. Hindi pa siya nakakatagal ng lampas 1,247 beses na pagkamatay. Minsan, pagkatapos makaligtas sa mga killer, pumupunta siya sa isang Chinese bar at umiinom ng 2 bote ng alak. Iniisip ni Jack na ang kanyang dating asawa na si Rose ang may sala sa pagkakulong niya sa walang katapusang death loop na ito. Dati, miyembro siya ng isang Special Forces unit, pero pagkatapos magretiro, tumigil na siya sa trabaho at hindi inasikaso ang anak nila, kaya naghiwalay sila ng asawa niya. Mula noon, napasok siya sa isang walang katapusang death loop. Sa kanyang ika-145 na muling pagkabuhay, nagtago si Jack sa isang underground mall at sa di inaasahang pagkakataon, nakita niya ang kanyang anak. Dinala niya ito palabas ng mall at napagtanto niyang nakalampas na siya ng 3 minuto kaysa dati. Noon niya napansin na may tracker sa kanya, at walang signal ito sa ilalim ng lupa, kaya hindi siya mahanap ng mga killer. Pero nung maisip niya ito, nagsimula na namang lumitaw ang mga killer. Hinawakan niya ang kanyang anak sa harap niya habang tinatamaan siya ng mga bala sa likod. Bago siya namatay, tiningnan ni Jack ang kanyang anak, at nakaramdam ng tuwa. Pag-icing ulit, galit na nahuli ni Jack ang killer at tinanong kung paano siya natunton, pero hindi nagsalita ang killer kahit na mamatay ito. Wala nang nagawa si Jack kundi hanapin ang sagot mag-isa. Lumapit siya sa isang kaibigan sa isang security company at tinanong kung saan pinakamagandang ilagay ang tracker sa katawan. Sinabi ng kaibigan na sa loob ng ngipin. Mabilis siyang tumakbo sa banyo at sinimulang bunutin ang kanyang mga ngipin isa-isa, uminom ng puting alak pagkatapos ng bawat bunot. Sa sobrang sakit, halos sumuko na siya. Sa wakas, natagpuan niya ang ngipin na may tracker. Ngayon, oras na para lumaban. Ginamit niya ang ngipin bilang pain para ilabas ang mga killer at isa-isang gumanti.
Matapos malutas ang mga killer, tinawagan ni Jack ang kanyang dating asawa, pero ang sumagot ay ang boss nito. Sinabi ng boss na patay na si Rose at siya na ang susunod. Lumabas na ang boss ng asawa niya ang may pagkana ng lahat ng ito. Kailangan na ngayon ni Jack habulin ang boss, pero bago yon, kailangan niyang harapin ang babaeng pumatay sa kanya ng higit sa 20 beses. Nakahanap siya ng isang Chinese swordmaster na nanalo ng World Championship ng 12 magkakasunod na taon at humiling ng tulong. Sa simula, gamit ang kanilang mga kamay bilang espada, palaging natatalo si Jack at napupuno ng sugat. Pero habang tumatagal, nagsimula siyang maunawaan ang kahulugan ng pagiging isang swordmaster. Matapos ang maraming beses ng pagsasanay, naging kasing dalubhasa na rin si Jack sa paghawak ng espada. Sa huli, nagtagumpay siya laban sa kanyang master, at binigyan niya ito ng respeto. Muling hinarap ni Jack ang babae gamit ang isang espada. Ngayon, hindi na siya matitinag. Sa isang mabilis na galaw, halos tumama ang espada sa buhok ng babae. Sa bawat laban nila, hawak ni Jack ang espada ng may buong kumpiyansa, na para bang ang espada ay isang extension na ng kanyang sarili. Sa wakas, nagapi niya ang babae gamit ang serye ng mabilis at tumpak na mga atake. Ngayon, harapin na niya ang boss. Mabilis niyang pinatay ang matanda, pero bago ito mamatay, sinabi nito na pinadala na niya ang isang tao para patayin ang anak ni Jack. Natarante si Jack at agad na nagtungo para iligtas ang anak, pero huli na ang lahat, nakita niyang wala ng buhay ang kanyang anak. Lunod sa lungkot si Jack. Sa muli niyang paggising, tuluyan siyang sumuko. Hinayaan niyang tapusin siya ng killer ng paulit-ulit. Hanggang sa bigla na lang siyang bumangon muli. Sa pagkakataong ito, desidido siyang magbago. Sinimulan niyang gawing tama ang mga pagkakamali. Ginugol niya ang oras kasama ang kanyang anak, naglaro, nag-usap, bumili ng pagkain. Unti-unti niyang natutunan kung paano maging isang ama. Hanggang sa isang araw, sinabi ng anak niya na tumawag ang nanay niya kaninang umaga. Nagulat si Jack, buhay pa pala si Rose. Nakita niya sa surveillance video na pinatay ng boss ang kanyang dating asawa tuwing 4 minuto pasado alas 7 ng umaga. Tuwing gising ni Jack, alas 7, kaya mayroon siyang 14 na minuto bawat araw para iligtas ito. Sa muli niyang pagkabuhay, sumakay agad siya sa helicopter, dumating sa base ng alas 7 GS, at tinapos lahat ng kalaban gamit ang Gatling gun sa loob ng 10 segundo. By 12 minuto pasado alas 7, nalinis na niya ang lab at napaslang ang boss bago nito mapatay ang kanyang dating asawa. Niyakap ni Rose si Jack ng mahigpit, at pareho silang umiyak ng luha sa kaligayahan. Pero hindi pa rin natatapos ang death loop. Sinabi ni Rose na para maibalik sa normal ang mundo, kailangan ni Jack pumasok sa time machine at makipag-merge dito. Pero walang nakakaalam kung mabubuhay pa ba siya o mamamatay. Sa pagkakataong ito, hindi na planong tumakas ni Jack. Gusto na niyang gampanan ang mga responsibilidad ng isang tunay na lalaki. Nagising si Jack sa kanyang pinakahuling-muling pagkabuhay, at sa pagkakataong ito, hindi niya iniiwasan ang mga bala, hindi nakipag-away, at hindi nagsuot ng sapatos. Diretso siyang pumunta sa time machine at pumasok sa loob nito.